Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is November 4, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may World Plaza sa may 4th Avenue po yan, BGC, Fort Bonifacio, Taguig. At dadalhin po natin sa may Light Ace Street sa may cul-de-sac, Sun Valley po yan, Paranaque. Nako po, sobrang traffic na naman. So talagang paborito tayo pagpadalhan ng mga traffic. Okay, so work lang. Pasin ko kasi puro mga katraffic ang nababato sa atin. So super traffic. Okay, so yan kailangan natin magtrabaho, parte ng ating trabaho yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin itong ating susunod na mission po. Ay samantala, ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Ni Dr. Anthony Damalerio, Hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bohol. Ayon kay Damalerio, nagsasagawa ng flowing ang biktima ng mabagsakan ng kanyang pinuputol na sangat. Bahagi na ang biktima ng team na binubo ng tatlong anod nang mangyari ang aksidente kagabi. Samantala sa Republika Maritime, angay-angay ng DYP na Tacloban. Isang senior citizen naman ang inireport na namatay. At isa pa ang missing sa St. Bernard, Southern Leyte dahil sa bagyong Tino. Ito ay mula naman sa report ni PDRMO Southern Leyte Chief Nilo Atienza. At para sa karagdagang detalye at nabayan po ang report, wala naman kay Jimmy angay-angay ng Action Radio Tacloban. Nasawi ang isang senior citizen habang isa pa ang nawawala sa St. Bernard, Southern Leyte. Ayan, fast. Ayan. Ay, sorry. Next page. Ayan. Kanselado ang halos 100 flights dahil sa sama ng panahon, epekto ng bagyong Tino. Ayon sa CAAP, kabilang sa 77 canceled flights ang 50 flights mula sa AirAsia at 39 sa Philippine Airlines. Kanselado rin ang lipad ng 6 na flights mula sa Air Swift at isa sa Cebu Pacific at Sway Air. Karamihan sa mga nakanselang biyahe ay patungong Visayas at Mindanao Region pabalik ng Luzon. Inaabisuhan ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline company para sa pag-rebook o refund ng ticket. Ito naman po ang malungkot na balita, mga kaibigan. Isang military helicopter ang kinumpirma na Eastern Mindanao Command na bumagsak sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur ngayong hapon sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino. At sa official statement ng East Mincom, susuporta lang sana sa humanitarian assistance disaster response para sa mga binagyo ang nasabing helicopter na isang Super Huey nang bumagsak ito habang patungo sa Butuan City. Wala pang ibang detalye kung ilan ang sakay, kung namatay ba ang
naipaunayan at naipagtulungan sila sa response team sa area ng Loreto, Agusan del Sur. At sa karagdagang detalye narito si Edniel Parosa. Edniel, ano ang latest na bumagsak na military chopper sa Agusan del Sur? Pagbalita sa pagkat lima itong sakay ng Super Huey helicopter na bumagsak sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur. Ang isang pagkawalan sa ng humanitarian assistance operations dahil na dito sa bagyong Tino. Sa report na inilabas ng Philippine National Police, kapatid sa kabilang dito, dalawang commission officers, dalawang pagtaas na official ng militar, at tatlong enlisted officer. Sa iwalay na pahayag, sinobserba din ang Philippine Air Force na lima ito sakay pagkamatay ng ilang kabinet at nakakinanlan ng mga biktima. Hindi lamang daw lakay itong chopper ng limang helicopter na nag-take off mula sa Davao City patungo sana sa Butuan. Ito para magsagawa ng rapid damage assessment and needs analysis o monitoring doon sa lawak sana ng pinsala ng bagyo dyan sa may Southern Philippines area. Pero bigla na lamang daw hindi na contact itong sasakyang pangipapawid na nag-crash na pala kalaunan. Sa ngayon ay nagtutulungan na itong Armed Forces of the Philippines at PNP sa tinawag nilang lakay rescue pa kanilang pinabanggit, rescue and recovery operations, pati sa investigation kung ano nga ba itong tunay na sudi ng nabanggit na chopper crash. Sa ngayon ay bagamat may mga reports sa ground lakay mukhang may ilang nakikita ng katawan pero hindi pa ito identified at hindi pa ilalabas sa official statement ng military maging ng police kung ano na nga ba itong estado ng limang sakay, dalawang commission at tatlong enlisted officer dito sa nabanggit na incident sa bahagi ng Agusan del Sur. Ito sa Escalera Rosa. Ito na Sa video, nakita parang may mga sunog na katawan, ano? Ito kaya sa niya? Meron na nga mga ganyan. Ang pinangangabahan dito ay yung Kayo po ma'am, saan po ba kayo? Wala po kayo dito ma'am eh. Ikot lang po ako kasi ano po ako. Po. Sa pick up po. Dito na po sa may corner po. Corner, kanto na po ako ng ano ngayon. Ano tawag dito? Fourth po. Hello? Hello po. Hello? Hello? Wala kung saan ang World Plaza dito. yung mga major na may lumutang nagsilutang yung mga ano yung mga sasakyan nag-amphibian oo yung isa dyan sa may bahagi ng UN Avenue sa Mandaue
sa parang pero Cebu area siya never see na kasi kung pagpapalitan nila po dahil sobrang dami na sa atin. Oo, kasi Cebu. Yung nakalipas po yan, alam mo yun nga yung hindi na talaga natin ito maisisisi sa ating mga kababayan. Hindi kasi na yung mga sasakyan, ang daming motor na itinasok doon sa gym. Inabot pa rin. 6:14, naalala ko kasi yung naririnig natin parang nagsasalita doon sa video. 6:14 na umaga, ay naku, lumubog pati yung mga motor na ilagay. At saka yung kung titignan mo yung gym, mukhang elevated siya ng phone bagya doon sa kalsada. Diba? Pero pinasok pa rin siya ng lumubog pa rin hanggang lampas gulong pa nga yata yung lumog nung mga sasakyan doon sa road ng gym. Kaya hindi na natin talaga masisisi sa ating mga kababayan dahil pumugon sila doon sa panawagan ng gobyerno at ng mga ibang otoridad na talagang lumika sa maghanda sa paparating na bagyo. May masyado talagang tingin ko masyado na talagang malakas yung kagupit na kaligasa. Ano ba yun? Well, pagkaligasa na pinag-uusapan, ang rolo ko yan. Diba? Pero, malilesen sa kahit pa paano yung impact, halimbawa, katulad ng pagbaha. Ano ba yung kadalasang dahilan bakit siya nagbabaha? Diba? Yung tatapunan sana niya ng tubig. Yung daraanan ng tubig. O kaya, well, kanal, simulan natin ito sa pinagmumulan. Yung mga bundok. Bagya sanang yung epekto ng tubig kung babahaman, kung meron pa mga puno. Since wala na mga puno tayo nakikita, dahil ultimo bundok ngayon ginagawa ng subdivision. Dahil siguro wala nang mapapwestuhan doon sa mga patas, nagpupunta ngayon sila doon sa mga bulubong tubig. Ang bundok Pacol, di ba? Yes. O sa pagbubuhos ng ulan, saan ang agos? Sa ibaba. Sa ibaba ang meron. Ngayon, yung dadaanan niya, ito po yung nasabi namin na disiplina. Bakit ganyo? Parati yung mga kanal. Halos wala nang daanan yung tubig doon sa mga dapat sana yung waterways, di ba? Yung pupuntahan naman niya, yung destination dapat ng tubig na mga ilog, mga dagat, hindi na rin kayang i-accommodate. Bakit? Kasi mababaw na. Umpisahan din natin doon sa mga puno, kuya. Kung sana nasip-sip nun yung tubig, kaya nga, wala. Di ba? Bababa na. Kung may puno, at least yung ibababa niyang tubig mula doon sa puno, hindi ganun karami. Kasi merong PPE kahit pa paano di ba? Since wala. So lahat bumaba. Ang matindi rin, hindi lang tubig yung bababa pati mga putik bababa. Nakikita mo kulay ng mga tubig. Puro brown na brown. Alam mo, nakakaingit nung yung nakita ko minsan bagyo sa Japan. Ang linis na pwede ka maligo. Kasi yung tubig na makita mo sa karsada, kita mo yung ilalim. Ibig sabihin, gano'ng kalinis yung tubig nila. Well, baha is baha pa rin yan, di ba? Ang nakakalungkot ka, yung tubig na galing bundok na dapat sana kukunti na lang yung may bababa niya dahil sa mga puno. Only kapi yung binababa na tubig yun na nga dahil sa may mga kahalong putik. Di ba? Saan siya pupunta? Pupunta sana sa Imbornal. Sa kanal. Yung kanal, di barado na yung kanal Maliban dun sa baradong kanal dahil sa mga plastic, dun sa mga kung basta-basta na lang natin tinatapon sa mga kanal natin, madadagdagan ngayon siya. Kasi may putik So pag nawala yun, mapupuno ngayon yun, di ba? Alam mo, kaibigan mo lang yung plastic. Ayun pala, sa totoong buhay pala, nandun din pala sa kanal. Talagang yung mga plastic kasya, nandun yan Umulat kumaraw, nandiyan yung mga plastic. Parang hindi matunaw-tunaw, hindi mo wala. Hindi matunaw-tunaw yan sa... Ito madami pa. Yan ang plastic na nanganganak. Ay, nako, ayun na nga. Diba, imagine niyo muna doon sa nakalbong bundok, wala mapuntahan yung tubig, hanggang doon sa plastic sa kalsada, plastic dyan sa mga kanal, yung yung flood control. Hindi pa natin pinag-uusapan yung flood control dyan. Huwag na muna natin pag-usapan ng flood control dahil tagpagyo tayo ngayon, diba? Kaya lang, doon mo isisisi Ayun na nga Kung maayos sana yung flood control,
yung mga, ano ba, kung may mga mitigating na laban sa, sa mga baha, hindi man may iwasan, at least mababawasan. O, di ba? Yun na nga, kaya yung problema natin, hindi siya simpleng isang problema lang. Ito'y patong-patong na problema na kapag pinagsama-sama, maaari pang makamatay. Nanganganak na yung problema eh. Nanganganak, nagkakaapo yung problema. Dahil yung problema niya dyan, hindi, imbis na mawala, kailangan na dadagdagan. At nagpapatong-patong. At ang dulo niyan, maaaring may mamatay. Diba? Ay, ilan ba yung pinakahuling latest na May tatlo na ba? Tatlo? Tama ba? Yung, Tatlo, may patay na ilan na ba yung casualties natin dito sa Bagyong Tino? Pinari ko kami sa balita natin. At yun nga yung masakit. Kasi dahil nga, yung patong-patong na kapabayaan at patong-patong na korupsyon, Yan ang malaking problema talaga. ay, saan tayo magsisimula kung yan? Anyway, naku ito, dahil nga inaasahan natin na talagang mukhang medyo kanina bumagal-bagal na kuyang itong kilos ng Bagyong Tino. Kumuha tayo ng update para rin mapagandaan natin yung truck. Dahil importante yan kuyang, yung truck kung saan pupunta. Dahil dahil nga yung dadaanan niya, dalawa yung pwedeng ma-experience yung dadaanan ng bagyo. Malakas na hangin na pwedeng magpabuwan ng puno, ng mga poste, at saka yung ulan na pwedeng magpabaha. So kuha tayo muna ng update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makausap natin si Grace Castañeda. Alerto sa Bagyong Tino. Alerto sa Bagyong Tino. Ayan po, magandang hapon, Ma'am Grace. Yes po, magandang hapon din po sa ating lahat. Si Bagyong Tino nga po ay huling namataan sa vicinity ng San Remilio, Antique. So nandito na ito banda sa may bahagi po ng Western Visayas patungo dito sa may area ng Northern Palawan. And saglay na po nito yung lakas ng hangin, bahagyang humihina po ito, 130 kilometers per hour malapit sa sentro, at bugso ng hangin ng maabot sa 180 kilometers per hour. Hilagang kanluran po yung pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. And sa kasalukuyan po yung latest po natin na 2 p.m. na bulletin ay meron pa rin po tayong decimal number 4 na nakataas sa Cuyo Island, sa central and southern portions ng Antique, central and southern portions ng Iloilo, maging sa area din ng Guimaras. Samantala, wind signal number 6 sa northernmost portion ng Palawan, kasama na yung Calamian Island, rest of Antique, kasama na yung Caluya Island, Aklan, Capiz, rest of Iloilo, northern and central portions ng Occidental Mindoro, maging sa northern portion ng Negros Oriental. Samantala, wind signal number 2 sa southwestern portion ng Masbate, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro at Romblon, maging sa northern portion ng Palawan, kasama na po dyan yung Cagayancillo Islands, maging sa Cebu, including Bantayan Island, northwestern portion ng Bohol, central portion ng Negros Oriental, maging sa bahagi din po or sa rest of Negros Occidental. Samantala, wind signal number 1 naman sa southern portion ng Quezon at Marinduque, rest of Oriental Mindoro, northern and central portions ng Occidental Mindoro, rest of Romblon, southern portion ng Albay, western and southern portion ng Sorsogon, maging sa rest of Masbate, kasama na yung Burias and Icao Island, at sa central portion ng Palawan, maging sa western portion ng Northern Samar, western portion ng Samar, rest of Biliran, rest of Leyte, northern and western portions ng southern Leyte, maging sa rest of Bohol, and rest of Negros Oriental at sa bahagi din po ng Siquijor, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin patuloy pa rin silang nakararanas ng mga malakas na hangin na dala po ni Bagyong Tino, lalong-lalo na po itong area ng Western Visayas, Negros Island season, yung bahagi din po ng Mimaropa. So expect po natin kaakilap po ng mga pag-ulan, meron din tayo ng mga malalakas hanggang sa mapahintikalang hangin, meron din po tayong mga pag-ulan pa rin na mararanasan for most of Western Visayas, maging dito din po sa area ng Palawan. So most likely po yung mga pag-ulan natin na concentrate dito sa may Negros Island season, maging dito din
sa area ng Western Visayas at sa bahagi po ng Palawan at ilang bahagi pa po ng Mimaropa. But for the whole or the rest of area ng west ng Visayas, maging ng Southern Luzon, ay patuloy pa rin po silang makakaranas din ng mga malalakas po na pag-ulan. But then yung pinakamalalakas po na pag-ulan is dun sa mga areas na nabanggit po natin kanina. So, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan, maging alerto pa rin po tayo sa pagka ng mga pagbaha at pag-ulan po. And bukod po dito, meron pa rin po tayong high risk ng storm surge din pa rin po sa mga coastal localities ng Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, maging sa Palawan, Western Visayas at Occidental Mindoro. And nakikita din po natin, meron pa rin po tayong gale warning sa western and southern seaboards naman po ng Southern Luzon, maging dun sa may western seaboard ng Visayas. Masaatapanganin pa rin po yung pagpalaot para sa ating mga kababayan. And sa latest forecast track analysis nga po natin, ni Bagyong Tino, ngayon nga po tinatravert or tinatahak nito itong Western Visayas. And ngayong gabi din po yung Northern Palawan. By tomorrow morning ay nasa labas na po ito ng ating kalupaan. And then by tomorrow evening or Thursday early morning ay nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. But for now po, patuloy pa rin yes po. Nasaan ngayon yung mata nitong si Tino? Sa kasalukuyan po, nasa vicinity ng Antique, sa may San Remigio, Antique po siya. So, nasa area po siya ng Western Visayas, mostly medyo malapit na po siyang tumungo dito sa may Tulusi, sa pagitan po ng Northern Palawan and ng Panay Island po. Anong kilos niya ngayon? Anong bilis niya? Ang bilis niya po ay 15 kilometers per hour. Bumagal. So, ano yan? Bumagal ba o bumilis? Paano bang? Ano ba talaga yung track niya dapat? Ayan po, kumpara po nung kanina, nung mga nakaraang oras, medyo bumagal po yung pagkilos neto ni Bagyong Tino. Ito po ay dito nagkaroon din siya ng interaction dun sa mga terrain po o yung mga bulubundukin. For example, sa Negros Occidental, yung mga bulubundukin po dun po medyo nagkaroon po ng pagbagal sa pagkilos neto ni Bagyong Tino. Yung mga dinaanan niya pulupundukin, hindi ba nakatulong man lang sa mga para mabasag? Medyo nag-contribute din po yun sa yung land interaction na medyo nag-weekend po siya kanina, 150 kilometers per hour yung maximum speed niya. Ngayon po 130 kilometers per hour po to medyo nag-weekend, but then nasa typhoon category pa rin siya. And also nag-contribute din po yun dun sa kanyang tinahak po na yung path niya, but still nasa area pa rin po siya ng Western Visayas. And also kanina din po, nagkaroon din siya ng ikalimang landfall niya by 1:20 p.m. sa may Iloilo City po yan, sa area po ng Madadagdagan pa ba yung landfall niya? Yes po, nakita natin, magdidepende po ito, no, kung saan po siya tatama dito sa mga isla po sa Northern Palawan, dahil medyo maraming isla din po dyan, so posible po yung isa pa niyang landfall bago po ito tuluyang tahakin muli or tahakin na yung West Philippines. Okay, pero Ma'am Grace, meron din tayong binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May nakikita po ba tayo as early as now na interaction nitong weather disturbance tsaka nitong Bagyong Tino? Wala po tayong nakikita na interaction between sa dalawa pong bagyo. And like yung LPA po kanina, tropical depression na po na yun. So bagyo na po siya ngayon, and ina-expect po natin papasok po siya ng PAR by late Friday or Saturday. Pero with Bagyong Tino, wala po siyang interaction. Pero Ma'am Grace, yung posibilidad, kasi may mga nababasa rin ako online na based on dun sa ibang models, nakikita nila na malaki yung posibilidad na maging super typhoon. Itong tropical depression na binabantayan. Yun din po ba ang nakikita ng Pag-asa? Yes po, tama po. Yung bagyo po, no, sa labas ng PAR na minomonitor natin ngayon, mataas po yung possibility
na mag-undergo siya ng rapid intensification. So, pwede pong ma-reach niya yung peak intensity as a typhoon or pwede din naman po siyang maging isang super typhoon by weekend. Kasi po medyo warm din po yung SS o yung waters natin over that area. And malayo pa po siya sa kalupaan or malayo pa po yung tatahakin niya sa dagat. So, marami pa din po. Ano ipapangalan natin? Uwan po yung sunod natin ang Ano, uwan? Uwan ay parang ulan pero uwan. 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 Anong bilis niya habang sinasa karagatan ka? Ngayon po yung bilis niya ay 25 kilometers per hour. So kung pupuwentahin natin, malaki pa ang chance na makapagpalakas pa siya dahil 25 malayo. Yung kwenta ng yung layo niya sa atin plus yung speed niya. So 25 pa siya ng naglakas. Yes po, tama po. Mataas talaga yung sa natuloy-tuloy po yung kanyang intensification. So, most likely po, pagpasok niya ng far natin, either typhoon or super typhoon category po siya. Hindi po natin i-rule out yung ganun. So pagpasok pa lang ng far na malakas nagka-classify na siya ganun, ano? Pwede pong bago pumasok, pwede din naman pong pagkapasok. But over the weekend, mataas po yung chance na nasa ganung intensity na po siya. Okay. Yung trust niya, anong nakikita niyo pagkatadaan? So ngayon po mataas po yung uncertainty but possible po yung landfalling scenario natin over the area ng Luzon. But dahil nga po malayo pa siya, hindi pa po natin ganun masabi kung saan po siyang area ng Luzon posibleng mag-landfall po either sa medyo southern part or sa northern part po ng Luzon. But then, nakita po natin po siya sa may northern portion ng bansa natin. Then po dito po sa Luzon, sa likely na mag-landfall. But also, may nakita din po tayong possibility na mag-recurve po ito or ito tumama or humigit lamang po dito sa ating coastal water. Yung nga itatanong ko sana kung anong chance na lumiis siya di ba? Kumpara sa yung direction na nakikita rin sa inyong ano. Kung may ganun din po tayong nakikita ang scenario sa ngayon, so mataas po yung uncertainty. Pero panghuli na lang po, Ma'am Grace. Ano po ba? Kasi parang dalawang magkasunod itong malakas na bagyo. Ano po ba yung dahilan kung bakit nakapag-generate ng ganito kalakas na bagyo? Sa kasalukuyan naman po or sa climatology naman po natin, hindi naman po siya bago or parang normal pa rin naman po siya na magkaroon po tayo ng mga malalakas po na bagyo tuwing buwan ng November. And also, pwede din po nag-contribute na ngayon ay nasa La Nina po tayo, so medyo warm yung ating water. But then, in terms of climatology po, is talaga po naman or possible naman po talaga na maging malalakas yung mga bagyo po natin during this month. At ito po ay epekto ng La Nina. Wala pong kinalaman na dahil taon kaya malakas yung mga nag-generate na bagyo. Hindi naman din po may kinalaman solely sa La Nina lang. Isa lang din po talaga yung nag-contribute. And then, any time of the year naman po talaga, posible naman po talaga magkaroon tayo ng malakas po na bagyo. Pangilan na itong si Tino? Si Tino po ay pang 20 this year, and then, yun po, pang 20 this year, pang una po ngayong buwan ng November. So anong inaasahan niyo bago matapos ang 2025? May ilan pa madadagdag? So, bago po matapos yung 2025, no, possible, meron pa po tayong 3 hanggang sa 4 po na bagyo na maaari pong pumasok. So, naka-standby na rin po, Ma'am Grace, yung mga dagdag na pangalan. Kasi if I'm not mistaken, parang nasa 26, tama po yun, mga pangalan na nakahanda natin. Yes, so hanggang letter C po, then meron din po tayong mga auxiliary names para po sa mga bagyo. Alright, sige po, marami pong salamat, Ma'am Grace. Yan po si Ma'am Grace Castañeda ng Pag-asa Weather Forecast. Thank you, Ma'am Grace. Thank you. Maraming salamat din po, mag-ingat tayong lahat. Alright. Alerto sa Bagyong Tino. Alerto sa Bagyong Tino.
Ito'y kuya, kumuha naman tayo ng update mula sa Cebu City kung saan 12 ngang individual ang nawawala sa kalagitnaan ng pagragasa ng bagyong Tino. Ang detaling yan mula kay Clark Pasuit ng FMR News Cebu. Clark? Yes, Zandro and Willie, kinumpirma na Cebu City Mayor Dexter Archibald na may 12 individual ang patuloy na hinahanap ngayon ng search and rescue team matapos tangayin ng malakas na agos ng baha sa kasagsagan ng bagyong Tino kaninang madaling araw. Inisan na impormasyon na 2 pamilya ay ulat na nawawala mula dyan sa barangay Bakayan, isa sa mga barangay na lubog sa tubig baha. Sinasabing ang padre de pamilya lang ng isa sa mga pamilya ang nakaligtas. Ayon naman sa rescue team, patuloy pa ang kanilang rescue operation sa naturang barangay kung saan 90% o 90% ng barangay ay lubog sa tubig baha. Sa barangay naman ang natagpuan malapit sa barangay hall ng barangay Bakayan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DTMM, Clark Pasuit. Maraming salamat, Clark Pasuit. Mula po siya sa FMR News Cebu. Okay, at kaugnay niyan ay kumuha naman tayo ng update mula nga doon sa Northern Samar. Although hindi ito ganong, medyo malapit lang sila doon sa dinaanan ng bagyo, pero syempre dahil nga babala ng pag-asa, kung hindi man dinaanan kayo mismo nung mata ng bagyo, yung hagupit naman ng hangin pwedeng naranasan nyo at yung Actually, yung Expressway tayo, ha? Oo. Ano hindi lang po? gano'ng ano yan eh. Hindi gano'ng destructive. yung paligid, yung eye wall na tinatawag. Kasi usually ka kalmado, di ba? Naranasan ko yan eh. Dito sa akin, naranasan natin. Dito sa Maynila, sa Metro Manila, at sa Region 4, ang lakas ng ano, inaagupit yung mga paligid. Parting Bicol, parting... Magdaan ng mga... Ay, araw ko, inaasahan ko, malakas. Kasi naganda nga rin sa bahay. Marami gusto ko yung bituin. Ayun. Ayun lang. Ito, kausapin naman natin. Kumuha tayo ng updates mula sa PDRRMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Northern Samar. Kasama po natin si Ray Josiah Inchano via Zoom. Magandang hapon po, Sir Ray. Mopay nga tulog, Sir Sandro and Sir Lydia. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng STM. Anong Facebook? Isa po yung lalawigan ng Samar sa naunang dinaanan nitong bagyong Tino. Kamusta po matapos po dumaan ang bagyo dyan? Actually, medyo lumapit-lapit lang, no? Pero para sa amin, malayo to kasi southern part ng Samar, kasi northern part. Tatlong probinsya po ito ang Samar. Pero ramdam namin yung nakapag-cause na ng baha at landslide sa ilang barangay natin, ilang komunidad. Ilang pa dito, no, may mga nasiraan pa ng bahay, mga 25 houses, no, yung totally damaged at saka 40 naman yung partially damages. Sa kabuuan yun po, no, ang nangyari dito at umabot pa nga ang affected population ng 13,000 individuals po. To be exact, 13,882 po. While we evacuated preemptively around 1,382 families po, or 4,100 individuals po. Pero as of now po ba, nararanasan pa rin natin yung epekto ng bagyong Tino o medyo gumanda na po ang panahon? Fortunately, mula kaninang umaga, very cloudy pero nag-develop, no? Yung sumikat yung araw mga midday, no? Hanggang ngayon po, wala naman pong ulan na naranasan dito sa Northern Samar. So yung mga evacuees po, dahan-dahan na po silang babalik sa kanilang mga bahay. Opo, in fact, kaninang umaga, nag-decamp na po kami, no, ng mga evacuation centers. So, we feel, and based on the risk assessment, that safety na po yung mga kababayan natin. Kaya bumalik sa kanilang kabahayan. Sir Chano, sorry for asking, pero meron po mga casualty o mga nasirata matapos na lumapit itong bagyo sa inyong probinsya? So,
far, this point po, consolidate lang ng pinaka-latest na situational reports namin. Wala pong reported casualties. Maraming salamat. Alam mo yun nga yung importante Kuya Willie at Mr. Chano na talagang paghahanda. Dahil ang paghahanda, yung preventive evacuation, di bali ng hassle. Di ba? Mahirap sa ating mga kababayan. Pero ang importante nun, di masiguro yung kaligtasan at walang So, casualty. well, sa Northern Samar po, parang way of life na namin to kasi nakaharap kami sa Pacific Ocean at may climate change, no? May climate crisis tayo. Madalas po kaming binibisita ng bagyo halos sa isang buwan, 2 beses, no? Actually, ngayong buwan na to, itong si last month, si Opong, no? At saka ngayong buwan naman ay itong si yung paparating, no? Si Tino at saka yung paparating na Uwan. Posible din po kami kasi nag-generate yung bagyo mula sa east of Mindanao. Pag ganun po, malamang red alert din po kami dito sa probinsya. Oo, yun nga. Yun yung importante talaga dahil nga hindi rin naman din kasi ito yung unang bagyo na lumapit o kaya tumaan doon sa ating mga lalawigan. Kaya importante talaga na handa talaga tayo, Kuya Willie, ano? Tama po. Pero yun nga po, may parating na rin na bagyo although north sa Luzon yung daan nito may mga preparations pa rin po ba lalo na sinasabi rin ng Pag-asa na hanggang 6 pa no na bagyo yung posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. May mga long term po ba tayong naisip na paraan para talagang lagi tayong handa dyan sa Northern Samar? Sa short term po, tuloy-tuloy po yung mga capacity building namin. Batay na din sa Senate na vision ni Governor Harris Ochoa na yung capacity building sa mga communities. In the long term po, nasimulan na namin ito 2 years ago. No? Yung massive po yung land use planning and development, physical development framework planning namin kung saan risk-informed po yung mga zones at saka mga yung land use na binubuo namin, which is the master plan of every local government units. So, ito yung strategic, no? Dahil ang land use, ini-implement to as physical framework for like 10 to 20 years, no? At patay doon sa implementation, may naka-integrate dito yung climate risk assessment, no? So, hopefully with that long intervention, na sometimes nagiging sa communities ang conclusion is resettlement, paglipat ng mga safe na lugar, no? On their own, mga to hindi sila nag-i-stay sa community binablock nila yung kalsada. assessment, no? Yun yung Para hindi dumaan sa tamang pagkuha ng proseso ng lisensya. A formulation of land planning which is based on risk information. Alright, sige po, marami pong salamat. Ginoong Ray Josiah Echano, ang head po ng PDRRMO ng Northern Samar. Maraming salamat, Sir Sandro, and Sir Willie, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Meron daw tayong flash report na sa 26 na po ang bilang ng mga naiulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa bansa. Ayon po yan sa Office of Civil Defense. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang bilang na ito ay subject for verification at validation. Aniya mula sa bilang na ito, 22 ang mula sa Region 7 kung saan karamihan ay mula sa Cebu. Alam mo, yun yung masaklap, kuya. Dahil nga, well, masasabi naman natin na talagang ito'y hagupit ng kalikasan. Pero kapag may kababayan na tayong nasasawi, yun yung masaklap na balita. Yun yung pinakamalungkot dahil hindi na tayo bago sa bagyo. Hindi na tayo bago sa kalamidad. Hindi ko lang alam kung bakit yung iba nating
mga kababayan, pasensya na po kayo ha, parang hindi sila nakakatanda, no? Na pwede namang iwasan kasi ang iniisip siyempre ng gobyerno, especially mga LGU, na unang tumutulong dapat sa kanila, yung kaligtasan ng lahat. Unfortunately, yung iba hindi agad napasusunod. Ay, o siya, sige, break muna tayo kuya at mamaya pagpapatuloy natin itong mga usapin ng ating bayan. Magbabalik sina Maat Makapagal at Sandro Ochoa sa ATM. Anong take mo sa DZMM Radio Patrol sa East 30? Basta AM DZMM. Ang programang ito ay natin sa inyo ng Plemex Forte Zero Pen Capsule. Maluwagang paghinga, tunaw ang plema. Basta nagundi, Plemex. Kung sa Pico Plus na, para tuloy-tuloy ang premyo at saya, at malay mo makadalitan mo ba ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pias. Bingo Plus, bingo sa saya, basta manalo. Visit www.agor.ph/regulatory. Even fun at agor.ph. Responsible gaming at agor.ph. Gambling is for 21 years old and above. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Ang programa ito ay natin sa inyo ng Plemex for Kids. Monkeys, agapan na galoobo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Fake news, maling akala, scam, spoofing. Iwasan natin ang mga yan. Wala at why. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. Follow ang official page ng DSWD at DSWD Serve sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD Serve sa Facebook o i-scan ang QR code nito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Lahat ng pasanan sa labon mo, mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas at pagprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman nila Tita Winnie Cordero at Ross Dennis. Alas 2 ng hapon. At pag nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, Bidyang Ari. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sila Sandro Ochoa at Maat Makapagal, alas 4:30. Masusin tatalakay ng lagay ng ating bansa sa issues. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagpapagang balita at walang sawang paglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Sumunod bigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Basta AM DZMM. Sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kayo'y nakikinig pa rin sa ATM. Anong take mo? Yan nga, kuya, mukhang kanina may press conference dyan sa ICI, mukhang kahit sa kabila nitong bagyo na nararanasan dyan sa Visayas, tuloy na tuloy itong mga isinasagawang pagdinig. Teka lang, akala ko ba live na dapat? May pagdinig ba yun o meeting lang? Pinag-uusapan pa raw. Hanggang ngayon. Sabi next week. Hanggang ngayon pa rin pinag-uusapan.
pag-uusapan ninyo yan? Ayan nga, sige nga. Kausapin natin, nasa linya ng telepono mga kasama natin si Atty. Manny Gutierrez. Tatanungin natin, paano nga ba bibigyan ng ngipin ang ICI? Magandang hapon po, Atty. Manny. Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Sir Will. Ayun na nga, Atty. Manny, unang tanong, paano nga ba bibigyan ng ngipin ang ICI? Bakit hindi ba ito parang bata na pusang tumutubo? Kaya wala pang yun nga eh. Mula naman kasi nagsimula ang problema sa ICI dahil nga hindi ito binuo alinsunod sa isang batas, kundi through executive order lang. Limited talaga yung mga kapangyarihan na pwedeng ibigay sa kanya. Ang pinakamalaking butas, ang pinakamalaking gap sa kapangyarihan ng ICI, wala siyang contempt power. Sabihin, ngayon, may mga pinapatawag silang witnesses, o di sige, yung iba pupunta. Pero kung may mga tumatanggi, at umabot na tayo sa punto ngayon, di ba? Nagsabi na yung mga diskaya na ayaw na naming supposedly, may mga ilang mga pinatawag na opisyal na ayaw din humarap. Wala silang magagawa eh. Hindi nila pwedeng pangsahan, hindi nila pwedeng i-contempt, hindi nila pwedeng puwersahin. Walang ngipin, kumbaga, para mapilit ang mga dapat tumistigo na humarap sa ICI kung hindi ito pupuntang harap at magbo-volunteer doon. So isang malaking shortcoming talaga yun dito sa kapangyarihan ng ICI. At sa dulo, lahat ng kanilang mga findings, binibigay din naman nila sa mga ibang ahensya, either sa Ombudsman or sa DOJ for filing. So sa dulo, sila ang nagsasagawa ng investigasyon, pero yung kanilang mga conclusion, recommendatory, di ba? Ang dulong desisyon, ang huling magpapansa kung ipapile nga ba itong mga kasong ito laban sa mga taong pinangalanan nila, ay wala sa kanila. So malaki talaga pagkukulang yung kapangyarihang hawak ng ICI sa kasalukuyan. Ang sagot niyan, Congress. Tama. Congress na Tama. Diba? Pero malaki rin si Mitch. Siguro pwede maging papel ng executive ng Pangulong BBM kung aatasan niya ang Congress or i-certify niya as urgent yung paano ka, kasi marami na nagkakain sa Congress na paano ka lang na mabigyan ng ngipin ng ICI. Pero, Atty. Manny, hindi kaya ito parang delikado rin dahil nga ang bawat batas, kung saan man ito magsimula sa Senado o sa Kongreso, kailangan ipagtango. Pwedeng ang Kongreso talagang with open arms na bigyan ng ngipin ng ICI. Pero tatandaan din natin, merong mga ilang senador na isinasangkot dito sa iniimbestigahan ng ICI. Hindi mo ba parang kahit hindi rin nila ibigay, parang meron kang tawag dito, meron kang halong duda. Doon papasok yung totoo naman yun, Sir Sandro. Kaya totoo, tama yun. Kaya dito na papasok ang sinasabi ni Sir Willie kanina na kailangan mag-exercise ang political will ang Malacanang. Ang pinaka-formal na paraan para gawin yun, i-certify as urgent yung bid na pinibigyan ng mas matibay na kapangyarihan itong ICI. Pero lakas doon, meron namang mga legislative liaison offices ang executive both sa House of Representatives at sa Senado. So kailangan nila ipaalam, ipaabot sa mga senador at sa mga kongresista na ito talaga ang gustong mangyari ng presidente. At kung gusto nyong maging bahagi ng solusyon dito sa skandalo tungkol sa flood control at iba pang mga korupsyon na may kinalaman sa infrastructure, kailangan nyong umanay para mabigyan ng totoong ngipin itong one way pala yun. So, ibig sabihin, kailangan ng sa loob ng Kongreso at ng Senado para talagang magkaroon ng laman itong kapangyarihan na kasalukuyang hawak ng ICI. Pero kung hindi na mangyayari yan, yan. Nakikita natin kung hindi nangyayari ngayon. May mga ilang paano-palang batas ng nakahain, pero hindi umaandan. Kaya nga nang banggit mo, Atty. Manny, kung hindi mangyayari ito, saan ang punta natin? Well, aasa tayo na sikilos yung ibang institution. Ombudsman naman ang pinaka-obvious na talagang dadaanan nitong buong prosesong ito. Dahil sa ilalim ng, hindi lang ng saligang batas, pero sa ilalim mismo ng kanyang enabling law, yung Republic Act 6770, napakalawak na kapangyarihan ng ombudsman para mag-imbestiga, para
harapan ng Sandigan Bayan, sa yung Office of the Special Prosecutor. So, kung ano mang pangkukulang ng ICI sa kasalukuyan, aasahan natin pupunuan ng isang ahensya tulad nga ng independent constitutional body na Office of the Ombudsman. So is it tantamount to saying na Diretso? sa banda-banda riyan One way din to? kailangan ng ng Mali-mali yung tinuturo power niya, ng ICI kasi kaya ng pagit mo Atty. Bari, bigyan ng ombudsman, may Sandigan Bayan tayo. Well, ang advantage ng ICI na wala yung mga existing institutions ay yung breadth ng expertise. Diba? Pinapoint dyan si dating Secretary of Public Works, James Dixon. May inapoint na isang senior partner na isang accounting firm. Sabi sabihin, yung Ibig sabihin walang ibang dadaanan dito. yung ganong klaseng expertise, maaaring wala yun sa mga institusyon tulad ng ombudsman. Ang focus talaga, mas legal, diba? Criminal investigations, etc. So, ang advantage ng ICI, yung perspektibo na mas malawak, yung expertise na Kanto. mas Sige po. nakatuon. Dito, kakanan ako dyan. Sige po. Okay. Salamat po ma'am. God bless po. Ingat po. Pero hindi mo yun tatambalan ng tapat na hindi. Baka talaga makapagpatawag ng mga testigo. Double check mama, baka may naiwan gamit. Okay po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Hindi, baka magkakaroon ng overlapping kapag Pansamantala, pag binigyan mo pa ng ganyan yung tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. nagkaroon ng pag-inig